guys! Welcome to Pentagon EV Equipment. So today, everything about our electric forklift. So this is AC30. This is a full electric 3-tonner na forklift. So, if you got this forklift, ano yung kasama sa package? Number 1, kasama yung kanyang forks. So, normally ang forks, it comes separately. Then, pwede nyo ilagay sa designated na gusto nyong width. So, iba kasi gusto nila pampaleta. Yung iba, meron siyang mga special requests. Gusto nila iba't ibang sizes. So, fork is actually adjustable. Meron lang siyang pasukan dito. If in your case na pagdating sa inyo, hindi naka-assemble yung fork, actually madali lang din i-assemble. Papasok nyo lang yung ilalim sa gitna. Tapos, iusog nyo lang sa designated slot na gusto nyo, and then ibababa nyo lang yung lock. So, after binaba nyo yung lock, sturdy na siya. Hindi na siya basta-basta gagalaw. And ano pang makukuha nyo? Of course, makukuha kayo ng susi. And rest of the things, makikita nyo inside yung kanyang compartment. So, normally, ito yung pagbukas ng lock. Ayan. So, lift nyo lang, and then, baba nyan, pwede nyo na-lift yung buong parang compartment niya. Actually, may grab handle sa kabila, pero magaan lang siya kasi naka-assist yung cover natin. So, sobrang gaan niya. Pagbukas nyo, makikita nyo, andito na yung mga pins and batteries ng forklifts natin. So, one of the great features ng forklifts natin, very affordable siya. Maliban dyan, madali lang yung kanyang maintenance. Anyway, makikita nyo ito yung mga batteries natin. This is a very easy to find acid batteries. You can get these batteries anywhere from us or even not from us. Kahit yung battery na pang kotse, pwede nyong gamitin dito. Anyway, pag nabuksan nyo na yung compartment, makikita nyo, andito lahat ng batteries. Tapos, meron siyang kasamang free toolbox. Andito yung mga iba't ibang tools. Meron mga tools yan sa loob, simple tools. And then, you will get this toolbox. This one is the charger. This is just a normal 220-volt charger. So, basta makita nyo yung wall charger, pwede nyo isaksak. After saksak nyo ng charger, magbe-blink siya ng red, so that will be indicating na nagcha-charge siya. Pag nag-full charge na siya, magla-light siya na ng green. So, ibig sabihin full charge ka na, pwede nyo nang hugutin. Maliban sa kanyang charger and toolbox, meron din tayong ganitong pouch. Pag buksan nyo, ito yung parang user manual niya. Ito yung everything ng compartment niya. And then, yes, the good thing nga, naka-assist siya. So, pag buksan mo, nakalock siya. Kung gusto nyo yung sarado, pindot nyo lang to. Hindi rin siya yung biglang babagsak kasi naka-assist siya. And then, i-lock natin. Right, next. Ano yung mga features ng mga forklift natin? So, number 1, naka-solid tires tayo. So, hindi siya hangin. Sobrang tibay ng tires yan. Baka abot na maraming taon yan bago nyong kailangan palitan. Makikita nyo dito, this is yung kanyang brake fluid. So, if kailangan nyo ng dagdagan yung brake fluid, buksan nyo lang to, pwede nyo na dagdagan. Pagpalit ng brake fluid, more or less mga 1 year. If as in, sobrang magamit kayo. Pero kung paminsan-minsan nyo lang gagamitin, abot na ng taon-taon yan. And then, syempre, yung operator chair, pwede mo i-adjust kung anong gusto mong sitting position and back din also. So, very customizable siya. Matangkad or maliit, pwede nyo magamit. And then may seatbelt din siya. Pero, well, I know, normally, hindi gamit ng tao. Pero, if sanay kayo gumamit, syempre, safety first. Tapos, punta tayo sa kabila. So, in the other side naman, meron tayong cup holder and then some phone holder. And then, this one, this is yung main switch niya. Actually, naka-labeled siya. So, if naka-press down siya, it means naka-off siya. So, kahit anong gawin mo, kahit on-off susi mo, walang mangyayari. So, if gusto nyong paganahin yung inyong forklift, just pull up. Yan, maririnig nyo ng click. After marinig yung click, the forklift is fully powered. The battery is now connected to your forklift. So, pwede mo nang paganahin by turning on the keys. Ayan, pag turn mo ng key, maririnig nyo. So, maliban sa switch, ito yung mga levers. So, makokontrol nyo yung height and then tilt ng inyong fork. Mas magaling na mga operator dito. So, after the emergency switch, makikita nyo ito yung lever niya. So, this is the lever on controlling the height and tilt ng inyong fork sa harap. Tapos, dito naman, makikita nyo, meron tayong headlights. This is yung signal light. So, kompleto rin tayo sa ilaw. Of course, this is not a road legal car. Pero at least, pwede ka rin mag-signal lights kung kailangan nyo. And then, down here, makikita nyo one of our features. Naka-checkered plate tayo. So, sobrang matibay yan. And then this is the gas pedal, this is the brake pedal, which is naka-rubber na rin siya. Hindi siya yung parang bakal lang. Akit tayo. Pag akit kayo dito, makikita nyo, this is the handbrake. Steering wheel, syempre. Yung steering wheel niya, meron siyang ganitong universal turning ball. So, sobrang madali siya i-operate kahit one hand lang. And then, makikita nyo, meron din tayong LED na panel gauge dito. And then, the other side, ito yung kanyang headlights and signal lights. So, kompleto na yung controls natin. And also, wag nyo kalimutan, meron din tayong rear view mirrors. Wala na tayong side mirror. Meron tayong isang malaking rear view mirror, as in, kita nyo lahat sa pagtingin sa mirror nito. So, after takeover nyo ng forklift, unang gagawin nyo kung gusto
gusto nyo paanda rin. Normally, na-connected na lahat na battery. So, you don't need to worry anything about anything inside. Kailangan nyo lang i-pull yung kanyang emergency stop button. So, normally, pinapatay namin to para safe sa biyahe. So, ito na exciting part. Ituturo ko sa inyo nung paano i-drive itong forklift. Number 1, check nyo yung inyong emergency switch kung naka-on siya or naka-off. Pag naka-press down, naka-off siya. Pag kailangan nyo i-on, i-pull up. After pulling up, you'll hear a click sound na malakas and then you're now fully powered. So, wala pa rin umandar kasi di pa natin binuksan yung susi. Ngayon, isususi natin. After susi nyo, makikita nyo, iilaw yung inyong LED gauge. So, pag umilaw na yan, ibig sabihin, naka-powered on ka na. After powered on, ang kailangan nyo is step on the brakes and then ibaba yung handbrake. After nakababa yung handbrake, pwede na kayo mag-shift ng gear. Kung gusto nyo forward, just push this front and then you will hear a parang pumping sound. Ibig sabihin, naka-fully on na siya. Ngayon, pag binitawan mo yung preno mo, pag nag-apak ka ng gas, we're now driving forward. So, pag gusto natin umatras, just pull down. So, babalik siya sa neutral. Pull one more down. With this ringing sound, ibig sabihin naka-reverse siya. So, pag naka-reverse ka, pag nag-gas ka, ayun, I'm now going backwards. Okay? So, gusto nyo yung neutral, balik nyo lang sa gitna, neutral na siya. Kung ayaw niyang gumalaw, pwede nyo i-handbrake ulit. So, safe ka na ngayon. And also, huwag nyong kalimutan, pag yung handbrake nyo naka-on, kahit naka-gear kayo, hindi rin under yung inyong forklift kasi may sensor siya, kailangan nyo i-baba yung handbrake bago mo siyang magagalaw. Kahit tiga mo, kahit naka-forward gear tayo ngayon, yung handbrake ko, hindi na siya gagana. Always don't forget to put down your handbrake kung ida-drive nyo yung forklift. Sa lever naman, on the left lever, the lever that's closer to you, this one is the one controlling the height of your fork. So, after naka-on everything, you can just pull down, it brings the fork up. And then, pwede nyo i-konting-konti lang para bumagal siya. Mabagal lang, or pag nilaksan nyo, bibili siya. Ayan. And then, if you push on the front, pababa naman siya. These functions, wala yan sa mga mumurahin na forklift. So, sa atin, kaya natin yan kasi maganda yung mga pumps na gamit natin. And then, the other lever, the lever on the right, the one farther to you, ano siya? Ito yung parang tilt niya. Ayan. Iti-tilt natin. Ayun. Tilt up or tilt down. So, ayan. Ito yung mga functions ng lever. So, that would be the case if ang kinuha nyo is standard height. Pero, there are forklifts na lever if you got the 3 meter standard height one. Pero in the case na ang nakuha nyo is yung 4.5 meter height one or we call separate fork height one. So in the case na pag ang kinuha nyo is yung 4.5 meter height or even higher, meron tayong sinasabing extrang cylinder sa gitna, meron ka rin ng extrang lever. So the extra lever, idadagdag natin sa gitna, this one only controls the fork itself. And makikita nyo, hindi tumataas yung ating frame sa taas. Ang nadagdagan natin na lever is the one on the left. This one only controls the fork itself. So for example, pag inakit natin to, hindi akit yung frame nyo sa taas. So this is for the sake na kung pinasok nyo tas container in some tight places na hindi nyo maangat. Like this for example. Like in this scenario, meron tayong parang ceiling sa taas. Pag inangat ko to, like for example, ayan. Pag inangat ko to ng sobra-sobra, tama siya dun sa taas. So meron tayong extra function na fork lang yung tumaas, pero hindi nagbago yung ating height. Ayan, sobrang taas na ng fork natin, nandyan pa rin siya. Pero kung gusto nyo ng sobrang taas na height, by adding this extra feature, yung total height mo magiging 4.5 meters or even higher. Like for example, labas ulit tayo dito. Like for example, pag sagad ka na sa fork, in this case, ayan, sagad ka na, pwede ka pang umakit pa. Ngayon naman, I'll be teaching you how to charge a forklift. So, actually madali lang. Makukuha nyo yung charger sa loob nito. After nyo nakuha, the charger looks something like this. Actually, nag-charge tayo ngayon. So, paano mo i-charge? Kailangan nyo lang, andito yung charging port niya. Always below the emergency na pindutan. Ito yung itsura niya. So, it looks something like this. So, hindi kayo magkakamali. Makikita nyo na meron siyang shape. Ayun, makikita nyo may shape din siya dito. Yun nga, pag saksak nyo sa kuryente, makikita nyo kulay green yung lights. If you're gonna charge it, just plug it in. After plugging in the charging port, ayun, makikita nyo, nag-blinking na siya ng pula. So, aantayin nyo na lang na stop blinking kasi naka-automatic naman yan. Pag naka-full charge na yung inyong forklift, gamit siya ng green light. So, pag umilaw na siya ng green light, ibig sabihin naka-full charge na kayo. So, ayan guys. If you guys have any other questions or inquiries, just give us a message and let us make it happen. Thank you guys for watching and let us see you in the next video. Goodbye!